Kamusta mga tol? Puro shooter ang mga bagong players ng Warriors ngayon na Warriors! Warriors! Ganyan sabihin! Si Boss Al at si Visit Carry, Warriors na pareho. Bagay ba sa Warriors yung mga yan? Abay tirahin na natin niya. Pero bago yan, hatyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, nakakuha na nga ng Warriors itong si Boss Al. Multi-year daw pinigay dito. Sabi ng chismoso kong kapitbahay ha. Pero hindi para sigurado kung ilang taon. 39 years old na, Thunders na to si Boss Al mga tol no? 18 seasons na naglalaro sa NBA 2 Tapos binigyan siya ng Warriors, multi-year deal. Ang galing! Last season sa Celtics naglaro si Boss Al. Ang stats niya ron, 9 points, 6.2 rebounds, 2.1 assists, 0.6 steals, 0.9 blocks, 42.3% sa field goals, 36.3% sa 3 points, at 89.5% sa free throw. Sa 28 minutes kada laro ha, at 60 games siya naglaro last season. Yung mga importante dyan sa stats na yan mga tol, eto no, 60 games nga siya naglaro last season at 42 games doon, first 5 pa siya doon mga tol Importante yan kasi nga sabi natin kanina, Thunders na si Boss Al 39 years old na Tapos 28 minutes per game pa siya naglalaro doon ha. Kaya parang kaya pa ni Boss Al no? Mukhang kaya pa talaga ni Boss Al mga tol na makapaglaro ng maraming games kahit na Thunders na siya. Pero ang problema, eto, 42.3% lang siya last season sa field goals. Mababa talaga yan no? Kasi ang mga sentro sa NBA kadalasan 55% pataas yung mga field goals nila. Pero kasi ibahin nyo si Boss Al Si Boss Al kasi mga tol, stretch 5 talaga yan no? Sa 3 points talaga siya palagi pumapesto, hindi sa loob. Sa 7.7 field goal attempts siya last season, 5.2 attempts doon galing talaga sa 3 points Kaya ayun, ang baba tuloy ng field goal percentage niya. 36.3% naman ng 3 points niya pumapasok. Pero bago yan mga tol, dalawang magkasunod na season, ang taas talaga ng 3 point percentage ni Boss Al 44.6% sa 3 points no 2022 at 41.9% no 2023. Ang taas pareho no? Yan mga tol ha. Yan talaga yung unang-unang dahilan kung bakit ginuha ng Warriors itong si Boss Al. Kahit na Thunders na to kasi nga 3 point shooting team ang Warriors diba? At hirap talaga sila kapag yung center nila walang 3 points kasi yung power forward nila sino? Si Doraemon diba? Alanganin palagi 3 point shooting ni Doraemon At hindi naman pwede syempre yung center nila at power forward nila parehong walang tira sa 3 points. Masisira talaga yung spacing kapag ganun Kaya ito Boss Al, pasok! At ngayong andito na si Boss Al sa Warriors, pwede ngayong mag-pick and pop si Boss Al palagi tulad nitong play na to. Tingnan nyo Ayan Boss Al, portrait, patay ka dyan. Yan, importante yan no? Kasi kung si best shooter sometimes yung screen na parang ganyan, pagtutulungan talaga ng depensa yan, diba? May iwanan tuloy si Boss Al sa labas. Ayan, ganyan open si Boss Al, portrait, patay ka dyan. Ito pa isa, parang ganyan no? Siyempre, aangat yung depensa kung si best shooter sometimes yung may hawak ng bola, diba? Tapos si Boss Al, ganyan lang Nasa labas pa rin siya after niya screen. Andali talaga pasahan kapag ganyan Nakita na nga ang bakal, tinira na portrait, patay ka dyan. Kaya yung nangyayari, yung sentro ng depensa tulad niyan mag-aalinlangan siya ngayon kasi threat talaga si Boss Al sa 3 points. Nakita lang ang bakal, tiniraan na kaagad si Bakus portrait, patay ka dyan Bakus. Tsaka yung gantong play, ayan off the ball screen, madalas ginagawa ng Warriors yung ganyan, diba? Normal ng depensa, ganyan naman. Pero pick and pop yung gagawin ni Boss Al At tinira na ka portrait, patay ka dyan. Tapos pwede rin itong pantambay sa corner mga tol ganyan Tingnan nyo si Riley Reid mga tol, napatulong na siya sa loob diba? Nalibre to si Boss Al sa corner, portrait, patay ka dyan. Yan, importante rin yan mga tol kasi for sure, papalaro rin sentro si Boss Al sa Warriors. So yung sentro ng depensa kapag tumulong sa loob yun na ganyan, malilibre rin si Boss Al sa corner, portrait, patay ka dyan. Kaya nga kung napansin nyo diba, ginagamit na ng Warriors with and post office sa sentro kasi nga may 3 point shooting yun for sure, ganun dito si Boss Al, malilibre talaga to sa labas na ganyan, portrait, patay ka dyan. At okay naman talaga yung 3 point shooting ni Boss Al sa corner mga tol Dito sa right corner, 35.5% siya sa 3 points. Tingnan nyo si Barnes, ayan, nagagalit na paano ba naman, iniwanan si Boss Al sa corner, libre-libre At dito naman sa left corner naman 40.9% si Boss Al dyan. So okay rin naman talaga Help ang weak side sa loob, nalibre si Boss Al, portrait, patay ka dyan. At saka anywhere naman talaga sa 3 points mga tol. Pag nakita na ng konti ni Boss Al yung baka, titirahan ka talaga dyan no? Ang ganyan Boss Al, portrait, bang! So sigurado ako mga tol, 3 point shooting talaga yung main reason kung bakit kinuha ng Warriors itong si Boss Al. Kahit Thunders na to, may asim pa rin naman talaga yan At tapos hindi ko naman masasabing elite defender si Boss Al mga tol pero hindi naman talaga siya panong defender Mababa lang tumalon yan pero solid naman talaga sa pwestuhan palagi yan no? Kumbaga hindi matatakot ang kalaban habang nasa loob si Boss Al pero kahit na nakakadepensa pa rin naman yan kahit paano At sa panahon kasi ngayon, ang isang importante na mahalaga, kung kaya mo sumabay ng sentro sa bilis ng mga gwardiya sa NBA, ang bibilis ganyan Sa ganyan, okay pa rin naman talaga si Boss Al
Kasi diba sa mga pick and roll ang gagawin, kukuhanin palagi yung sentro sa mga switch, diba, kapag mabagal yung sentro Pero pagkakaalala ko, parang okay pa rin naman si Boss Al sa mga ganyang depensa no? Kaya tingnan nyo to, tulong siya sa loob, diba? Tapos kinikot sa corner. Tingnan nyo, nakapag-close up pa nga sa corner si Boss Al Nakabututa pa nga ni Boss Al, baos masitan. Hoy, like mo, ano na? Isang pindot lang, pepekto sa kita dyan mag-like ka na! Tapos ito yung isa pang bago nila nakuha Ang pinaka-shooter na carry sa balat ng lupa, si Buisit Carry. Ayaw niyo maniwala sa akin. Last season, 6.5 points, 1.7 rebounds, 0.9 assists, 47.8% sa field goals, at 45.6% sa 3 points. Yan, tingnan mo Yang 45.6% sa 3 points mga tol, yan ang number 1 sa buong NBA sa 3 point percentage last season. Kung ayaw niyo pa rin maniwala, si best shooter sometimes last season, 39.7% lang sa 3 points. Si Buisit Carry, 45.6% sa 3 points. Diba? Nataan naman no? Yung 45.6% talaga, yung mas mataas at pinaka-shooter na carry sa balat ng lupa. So syempre kapag ganyan, ang magiging role niya 3-point shooter syempre, diba? Nagpo-point guard din naman to paminsan-minsan. Pero tingin ko talaga dito mga tol, shooting guard talaga yung pwesto nito Pero ang problema kasi kapag ganyan, 6'1 lang to mga tol 6'2 lang si best shooter sometimes, diba? So parang malabo na pagsabayin ng Golden State Warriors ang mag-utol na to, maliliit to Pero baka nakakalimutan nyo Golden State Warriors to mga tol Dati nga, pinagsasabay nila si Chris Rondo at si best shooter sometimes, maliliit no? Walang maliit sa Golden State Warriors. Gusto nga nila yung ganyan, makabasot yung player nila Ayaw nila na matatangkad na players, allergic sa matatangkad yan mga yan. Kaya for sure, makikita pa rin natin pagsasabayin talaga ni Coach Kerr yan dalawa na yan, para mas makita na naman lang people kung sino ba talaga yung totoong mas shooter sa mag-utol. Pero kung ako masusunod mga tol, ang gusto kong mangyari talaga dito, kapag inilabas ni Coach Kerr si best shooter sometimes, dapat nasa loob palagi si Buisit Carry, diba? Kasi kung ano man yung plays na ginagawa ng Warriors kay best shooter sometimes, ayun no? Pwede rin naman gawin nila yung gano'n kay Buisit Carry. Yun nga lang, huwag mo asahan masyado yung point guard skills nito kasi malaki talaga yung lamang ng best shooter sometimes kesa rito. Pero kung yung mga ganito lang mga tol, yung mga ball handles, mga pick and roll, pwede talaga to. Tulad yan, tingnan mo nalibre lang bagay at niraan na kaagad no? Portre, patay ka dyan. Kumbaga, huwag kang umasa na parang point guard talaga to na magaling mamasa. Hindi ganun to Pero kapag nakita nito ang bakal, titirahan ka talaga niya kahit ang layo-layo pa mula ako mo tinira Portre, patay ka dyan. Kaya tingnan nyo dati sa Hornets mga tol, tingnan mo kasabay pa niya sa loob, sino? Sila Melo Bol. So shooting guard talaga yan, lalaro niya rito no? Pero syempre, number 1 nga siya sa 3-point percentage, so hindi mo ito pwede pabayaan para maka-double team ka, lalo na kapag si Lolo Bron yung kakabi mo, tingnan mo, ang bagal dumipeso ni Lolo Bron no? Portre, patay ka dyan, low. Tapos mga off the ball screen, pwede rin to mga tol. Mahilig pa naman ng Warriors sa mga ganyan, diba? At magaling dito sa mga mid-range shots outside shooter talaga to mga tol Okay pa isa, tingnan nyo, kasabay nyo ulit sila Melo Ball, diba? Tapos ng made in China, at sa mid-range naman siya tumira. Magaling talaga kami dito sa mid-range mga tol Yan yung hindi alam ng iba no? Akala kasi nila 3-point shooter lang to si Buisit Carry, pero hindi talaga ganun Complete outside shooter talaga ito si Buisit Carry. Okay, ito pa isa dyan mga tol, sa may elbow, ang taas talaga niya sa ganyan 14 out of 19 siya dyan 73.7%, napakataas ganyan swak na swak pa nga. So syempre, hindi pwede mag-overcommit ang depensa sa 3 points kasi nga ganyan, tingnan mo pwede kanyang pasukan biglaan at tirahan kanya sa mid-range na ganyan, patay ka dyan. Ito, ganito play hand off screen, paborito ng Warriors ang ganyan, diba? Tinira na kagad ng Buisit Carry, Portre, patay ka dyan. At for sure, gagawin din ng Warriors yung mga ganyan play sa kanya. Actually, tingin talaga mga tol, mataas naman talaga yung kumpiyansa nito sa Buisit Carry no? Hindi lang talaga siya marami tumira, tulad niya, tingnan mo, harap-harap at tinirahan niya Portre, patay ka dyan. At tapos mga corners, impressive to para sa akin mga tol 16 out of 30 sa right corner, 53.3%, mataas talaga yun patay ka dyan. Sa left corner naman, 16 out of 29 naman, 55.2%, napakataas Actually, lahat naman talaga ng pwesto sa 3 points, mataas talaga yung percentage nito Kaya kahit saan mo talaga ito pwesto sa 3 points, okay lang naman talaga ito nga, kung sila Melo Ball, tingnan mo, dino-double team, ganyan malamang ganyan din yung mangyayari sa Warriors mga tol malilib si Buisit Carry, kaya ilista mo na yan kasi yan yung pinaka-shooter na carry sa balat ng lupa At tapos, sabi rin ng chismosa akong kapitbahay, nag-sign na rin ng 2-year contract to si Jonathan Suminga sa Warriors. $48.5 million, ang laki no? Team option naman yung second year. Pero ito tingin ko talaga mga tol, malamang i-trade lang ng Warriors si Jonathan Suminga this season. Ang sabi pa ng chismosa akong kapitbahay, in-offeran daw to ng Warriors 3 years contract mga tol $75 million, ayaw pa no? Feeling ata nito pagkagaling-galing niya Siguro kung potential lang yung pag-uusapan mga tol, tingin ko talaga, oo, malaki talaga yung value nito no? Pero hanggang hindi ito umalis ng Warriors, wala talaga mangyayari sa batang ito. Hindi ito masyado ma-develop ni Coach Kerr at malilimitahan palagi ang improvement niya.
Tapos nagbabalik din sina Peyton tsaka si Melton sa Warriors mga tol ha. Syempre favorite ng Warriors yung mga bansot eh. 6'2 si Peyton, 6'1 si Vincent Curry, 6'3 si Quickman. Ang liit eh, puro bansot eh no? So yun mga tol ha, sa tingin ko talaga makakatulong talaga sa Warriors si Boss Al kahit na Thunders pa yan eh. Kaya nga pinabayaan na nilang umalis si Lunitus eh no. Di kasi sa 3 mo siyang Warriors diba? Walang 3 si Lunitus kaya ayun si Boss Al na lang ipinalit nila. While ito naman si Vincent Curry, pwede naman talagang gawin pamalit to kay Shoot Up sometimes. Pero yan ba mga bagong players na yan ng Warriors mga tol? Yan na ba yung makakapagdala sa Warriors sa championship? Parang malabo pa sa sabaw ng pusit eh no? Kaya wag ka na lang umasa, baka masaktan ka na naman, iiyak-iyak ka na naman dyan. Ngayon yung sabihin! Okay na pang imagas, mag-like kayo mga hitar ng Lakers.